Mga katoro, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon pong araw na ito ay may share ako sa inyo na yun po ay matagal ko nang ginagawa sa aking mga baka, lalo na kung dumating yung punto na nagkaroon ng sipon at hindi makabangon, tamlay kumain ang inyong baka at minsan ay hatching ng hatching. Yan mga katoro ay sinyalis ng inyong baka yun ay sipon. Yan po ay damahin nyo ang kanyang ulo at saka leeg. Yan po ay nilalagnat dahil po siya ay may sipon. Para din pong tao yan mga katoro. So kapag may sipon, tayo po ay lalagnatin. At masama ating pakiramdam at tayo walang panlasa at hindi po tayo makakain. Pero po napakasimple lang po ng paraan. Ginagamot ko dyan. Yan po yung matagal ko nang ginagawa sa aking mga alagang baka. Katulad po nito na ibibideo ko ngayon, ito po ay anak nung aking isang baka na kung tawagin ko dito ay yung papalit kay Turong Gala na palahi ko na galing Batangas. Ito po siya mga katoro. So tamlay po siya ngayon at siya po ay nilalagnat. Ayan, yan po mga katoro. So ito pong ganito, kapag dinaman ninyo yung ulo ay mainit siya, tapos yung tingnan po nyo yung kanyang mata nagluluha, yan po ay may sipon mga katoro, mga kaibigan. Sa pagkakataon pong ito, ang ating ginawang gamot dito, simple lang po, suka lang po mga katoro, ganang 10 piso. Suka na dato puti. Hindi ko na lang po na i-video kanina at wala akong taga-video. Pero tingnan po niya, nagluluha po siya at siya ay matamlay. So yan lang pong ginagawa ko sa aking mga baka. Katulad po nung nakaraan, ang baka ko po ay 3 na hindi makatindig, hindi makatayo dahil sila po ay tinamaan ng sipon at sila ay nilalagnat. Damahin po nyo yung baka mula sa ulo hanggang leeg. So mararamdaman po niyan. Katulad po niyan, nagluluha po siya. Yan po ay may sipon. Makikita po ninyo. Ito po ay niliguan ka ng suka. At mamayang hapon po ito ililiguan ko ulit. At para po mas tumalab yung suka sa kanya. Yan lang po ang ginagawa namin mga katoro. Dito po lahat kaming magbubaka. Yun po ang aming ginagawa upang manumbalik po yung lakas niya at mawala yung sipon. Nung nakaraang araw nga po ay nabanggit ko dito sa aking video ngayon ay 3. Yun po ay hindi makabangon. So yung pong iba, ang ginagawa ay kumukuha ng veterinaryo o kaya naman ay tumatawag ng mamimili upang ibenta. Nako, ay wag po nyong gagawin yon dahil po kayo ay malulugi lang. Simple lang po ang gamot dyan. 10 pisong suka lang po, ililigo nyo sa ulo hanggang sa katawan. Yung po ay kung mapapansin ninyo ay di nakahiga, mga 2 oras balikan nyo yung baka kumakain na. So napaka-effective po ng suka mga katoro. So yan po yung kaalaman namin na dito na matagal na naming ina-apply sa aming baka kapag sila ay matamlay at hindi makakain. Dahil nga po sila ay may sipon. So mapapansin po nyo pag nilagyan nyo ng suka, yun po ay tutulo yung sipon niya at hanggang sa mawala. Mapapansin nyo yung ilong niya ay basa-basa. Katulad po ng ilong niya, no? Yung loob ay basa-basa. Tamlayin po siya. Dumating po siya kanina ay tamlay. Dumididi sa kanyang nanay ay tamlay. Ayan po, naliguan na po natin mga kaibigan ng suka. So hindi ko na lang po na video. So, mamayang hapon po, papakita ko ulit sa inyo kung paano ko liguan itong baka ng suka. Ito lang po yung pinapahid namin at nilalagay sa ulo ng baka kapag mainit po siya at may sipon. Ito pong suka na to, kahit ano pong suka pwede nyong ilagay sa yung baka at ipaligo. Panoorin po nyo ako at paliliguan ko yung aking baka sa ulo at sa katawan.
Yan po mga katoro, tingnan ninyo, yung ilong niya may lumalabas na tumutulo yung sipon niya. Nahiliguan ko na ng suka. Ano? Basa yung kanyang ilong. Ayan. Pag napahidan po nyo ng suka yung inyong baka, ganyan po yung mangyayari. Ayos na po yan, kakain na yan. Kahapon po ay napahidan ko na yan ng isa, kaya ngayon ay magiging okay na yan. Yan po, kumakain na. Kahapon po hindi halos kumakain yan. At tamlay. Kahapon ng hapon, dinaplayan ko po yan ng isang tigsa 10 pisong sachet na suka. At ngayong umaga ulit para tuluyan ang gumaling.